Sa pagpasok po ng Lunes, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Ano ho yung dahilan bakit ho kami magpupunta roon? Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. Pero mahalaga po nga masaksihan po officially ng prosecution panel yung po magiging kaganapan sa araw po na ito. At inaasahan ho namin na talagang magko-convene sa araw po na ito yung po Senate Impeachment Court at gugulong na sa wakas ito po trial ng atin po pangalawang Pangulo. Okay. Andito na po pala si Kong Terry. Ma'am. Kay Kong Terry, Kong, yung naging botohan, resulta ng botohan sa Kamara, very historic. Pero sa lahat ng mga miyembro ng Kamara, kayo yung very consistent dun sa forecast na bago pa lang dumating yung botohan, nagbigay na kayo ng numero at yung numero nyo napakalapit dun sa naging turnout. Ano ba ang nilalarawan nung ganong kalaking boto? Ibig bang sabihin talagang nalansag na yung mga kaalyado ng pangalawang Pangulo sa Kamara? Bago po ang lahat, magandang umaga sa ating lahat. Actually, parang malayo nga yung sinabi ko. Sabi ko, 215 nung Webes, pero pumalo pa rin po ng 257 So, ang actual po expectation ko po nung araw na yon ay papalo lang po ng 235 po yung boto. Pero 257. Yung pong 257 ay 80% ng kabuuan po ng Kamara. So, overwhelming po yung boto to impeach the Vice President. At tama po kayo na even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President. So, I think that point needs to be made. And going into the Senate, dapat yun din po yung talagang makita ng lahat ng mga political actors, no, na talagang nagsalita po yung Kongreso from all sides and shades and persuasions that there is a reason for impeaching the Vice President a second time under two different Congresses. No? So, sa pagpasok po ng Lunes, tama po yung binabanggit kanina, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Batay po doon sa pronouncement at liham ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho yung dahilan bakit ho kami magpupunta roon? Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. No, kasi syempre ang talaga naman pong mayor na partido dito po sa trial na ito, yung pong partido po ng Kamara, no? Bukod po dun sa partido po ng Vice Presidente. Limited pa ho yung papel, no, ng Kamara dito po sa araw na ito, pero mahalaga po masaksihan po officially ng prosecution panel yung po magiging kaganapan sa araw po na ito. At inaasahan ho namin na talagang magko-convene sa araw po na ito yung po Senate Impeachment Court at gugulong na sa wakas ito po trial ng atin po pangalawang Pangulo. Kong Terry, balikan ko lang yung una yung sinabi na dumami, 257 ang bumoto. Alam naman natin at natanong ko na rin dito, several weeks ago, na si Congressman Ronnie Puno ay nagsabi na may dalawang grupo
na nanghihikayat sa mga congressman na wag bumoto. Una, yung popularity ng grupo ni Sara Duterte. Pangalawa, yung isang religious sect. Pero in spite and despite of that, nadagdagan pa yung bumoto, 257. Una, dun sa seeming popularity ni Vice President o ng Duterte political brand, naka-apekto ba yung lumabas na survey na hindi pala invincible si Sara Duterte? Tingin ko po doon sa pagdidesisyon po ng mga kinatawan nung pong araw na ito, lahat po ng mga binabanggit po ninyong konsiderasyon ay nailakap, no? Doon po sa arithmetic nung pong pagdidesisyon po ng mga kinatawan. At tingin ko kahit po yung survey na binabanggit ninyo, kung saan in dead heat si Vice President Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo, at malapit na malapit yung pong lamang on a head-to-head ni Vice President Leni Robredo at ni Vice President Sara Duterte, tingin ko po nag-unmask po yun kasi nung aura ng supposed invincibility ng atin pong pangalawang Pangulo. So, tingin ko nakapag-ambag po ito doon sa dagdag pong tapang ng atin pong mga kinatawan na manindigan po ng araw na ito at i-impeach po si Vice President Sara Duterte. Kung politics is perception, pag ang perception ay mahina ka, you are. Nakikita niyo ba na ito yung simula na yung parang nakrack na yung code ng aura of invincibility ng Duterte brand? Ang totoo po, yung pong isa sa mga sinasabi talaga ng mga kababayan po natin, yung pong pinakamabigat na batayan for impeaching the Vice President ay yung pong araw kung saan inilatag ng House Committee on Justice yung pong AMLAC report. Kung saan pinag-usapan doon, una, 6.7 billion in total transactions na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, ito po yung pumasok na pera. 1.5 billion in outflows. Ito po yung lumabas na pera mula sa bank accounts. 2.8 billion in net inflows. Ito po yung natitira sa mga accounts po nila. Mahalaga po yung bawat aspeto po ng mga numero eh. Kasi una, yung pong 6.7 billion, sinasabi nila, alam nyo, 1 plus 1 lang yan. Yung pumasok, tsaka lumabas, nagiging 2. Pero, ang pinapakita ko kasi ng total transactions, yung pong scale ng financial profile po ng mag-asawang Duterte Carpio. Ano ang ibig sabihin nun? Yung financial scale po at profile, ibabangga po ito eh. Doon sa 88.5 million na SALN. Kahit sino kausapin natin, accountant, financial expert, ang sasabihin ho nila, hindi kayang magluwal ng 88.5 million na net worth. Ang isang 6.7 billion na scale po of financial transactions. Yun yung una pa lang. Pangalawa, doon po sa inflows, 4.4 billion in inflows. Ang tanong po doon, saan galing yung 4.4 billion in inflows? Ano ba sila? Sila po ay public servant, mga abogado, meron pong mga naluluging mga negosyo. Papaano po magkakaroon ng pagpasok na 4.4 billion sa loob po ng bank accounts ng ganito pong klaseng mga mag-asawa na ito po yung aktual na kabuhayan at trabaho po nila. Pangatlo, yung pong outflows. 1.5 billion in outflows. Ang tanong po roon, saan napunta? Yung pong 1.5 billion. Kadalasan po, ito po ay napupunta sa expenses, napupunta sa investment. Kung napunta po ito sa investments at pag-aari, bakit hindi yun nakalagay sa SALN? Sa loob ng mahabang panahon at natapos ng 2024, 88.5 million. So kung hindi ho yun, nailabas doon, nakalagay sa SALN, meron pong SALN violation. Panghuli, yung pong net inflow, ibig sabihin ito yung natira sa loob po ng bank accounts, no? So, again, kung natira po yan, dapat nakalagay yan doon sa SALN ng atin pong pangalawang Pangulo. Pero nakita ho natin, from 2019 to 2024, walang nakadeklara ron na cash deposits, wala po nakadeklara ron
na cash on hand. So, yan po yung mga pag-uusapan po talaga ng mga aktual na ebidensya pagdating po sa trial, and yung dagdag na mga ebidensya pag nakapag-unseal na ng BIR documents at nakapagbukas na po ng bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Kung susugan ko lang yung nabanggit po ninyo, ibig bang sabihin po nito, at ito naman yung inaasahan ng marami sa ating mga kababayan, magkakaroon po ba ng muka yung detalye nitong mga accounts na pinag-uusapan po natin? Meaning, during the conduct of the trial, ibig po bang sabihin, makikilala ng mga tao kung sino at kung kanino nagmula itong mga daluyan ng mga salapi na ito? Yung sources po, meron na hong pagpapakita nung nakaraan, ano? So, galing po kay Senator Trillanes po, yung ilan sa mga halimbawa ng pinanggalingan nung pong mga cheque na pumasok po sa accounts, no? So, may mga pangalan na pong nababanggit dito po, no? So, that will be further confirmed during the trial phase itself. No? Pero, pangalawa, dahil makapagbubukas na ho tayo ng bank accounts, yan po yung pwede ho natin makita. Kasi magiging confirmatory na po yung bank accounts opening doon sa mga nakalagay po at nakapasok sa mga reports po ng AMLAC mismo. So, tama po kayo, pwede hong ma-unmask yung sources of funding at yung actual level of funding na initially being reported already by the AMLC. So ma'am, kung hindi, sabi nyo kasi, kung kikilos, so kung hindi kumilos ang taong bayan, walang mangyayaring trial? Ang alam natin, no, Senate is, at the end of the day, political animal Yeah, din. sabi sabihin, tao ang dapat gumalaw. I thought nag-elect tayo ng leaders. Well, sa akin, yes, tao ang dapat gumalaw. Tao, at the end of the day, taong bayan, no, yung decisive sa any political process. Ma'am, no? anong grupo ng tao yon? Alam natin, fragmented ang ating bansa. Lahat po tayo. Eh, And ito exact, po ma'am, yung hindi panahon pwede na yung- dapat magkaisa po tayo. Pasensya na po kasi yun na nga pong kaisahan yun, ang lahat minimithi natin pero hindi pa natin nakakamit eh. Anong particular na sektor yung gagalaw dapat na sinasabi nating tao para mataranta itong mga maaring pumigil sa Senator impeachment trial? Sa akin lahat. Pero sa bahagi naman po ng representasyon na to, kabataan. Kabataan ay inaasahan din na hindi lang lalahok sa pag-uusap nito sa loob ng classroom o even sa social media, pero ipanawagan yung kanilang boses para kung ano yung proseso ng accountability mangyari. And nakikita na po natin to. No? May mga student councils from high school to college ang may specific na mga panawagan sa mga certain senators na kung dadalhin yung sarili nila sa impeachment trial, di sundin yung panawagan ng mamamayan na ituloy-tuloy yung trial. No, kung dumami tayo, no, hindi po natin makikita na ang Senate gagamitin yung bahagi ng proseso na ito to forward their own political agenda. Sige po, okay na po yan. Hello. Ted po from GMA News Online. Kay Kong Terry, follow up lang po sa question ni JC. Pwede niyo po bang i-disclose sa amin kung sino-sino yung specific House prosecutors assigned sa each grounds? I think ko by next week pwede ho nga mabanggit na ito, no? Pero halimbawa, I can only speak for myself. Yung akin pong impeachment ground na i-present ay yung patungkol po sa unexplained wealth at confidential funds misuse, no? Pero to be clear, 11 po yung mga prosecutors, no? So I think all of us ay meron po at least dalawang mga grounds, no, na i-present at bahagi. At nakita niyo naman po ito sa At nakita niyo naman po ito doon sa atin pong presentation din po sa House Committee on Justice, no? So, talaga pong meron pong kanya-kanyang mga bahagi kung saan talagang pinipresent po yung iba't ibang mga aspeto po ng kaso, no? So,
For example, for unexplained wealth, may magpepresenta para sa IMLC, meron po magpepresenta for BIR, meron po magpepresenta for SEC, at iba pa hong mga related na mga ahensya para patunayan po yung unexplained wealth ng atin pong pangalawang Pangulo. Okay, sir. I-complement po, service po sa GSP. Di ba nga nagsasabi na with the recent leadership change sa Senate ay dito nag-rival natin ito impeachment kasi alam naman natin na public align dito yung mga nasa Senate leadership po. So what are your comments po? Tingin ko hindi po yung totoo. No? Kasi kung dead on arrival po ito, the Senate President would not have sent a letter that they will convene the Senate Impeachment Court at 3 p.m. on Monday, May 18. No? So, tingin ko po, yung pong mga senator judges naman po natin at the time of trial will look at it with open eyes, will look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. No? Kasi, tingin ko po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on. No? We have great faith in his pronouncement na talaga po magko-convene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ho by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction. At kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng articles of impeachment sa Senado, even prior to convening the Senate Impeachment Court. No? So, pagka ho ang sinabi na po ng Senate President, ay bubuksan na nila yung pong Senate Impeachment Court on 3 p.m. Panghahawakan po namin yung pong ganito pong commitment. Good morning, Hong Kong. Pwede ka tanong regarding kagabi sinabi ni Senate President Cayetano na wala na sila Sergeant of Arms. Hindi kaya mamaya hindi makatuloy ang impeachment ng peace and order, wala daw makaaskaso. Kung pwede ba yun, yung tinatanong ni Manong, pag wala bang gwardya, sarado ang Senado? Ang totoo naman po yung OSAA, pareho ng House tsaka ng Senado naman po, hindi lang naman isang tao yun, ano? So, I'm sure meron po mga deputies, yung pong current Sergeant at Arms, na kaya pong mag-secure at mag-ensure po ng safety ng lahat po ng mga taong papasok sa darating pong Lunes. No? So, tingin ko naman po hindi ho yan magiging sagka. Doon po sa una sesyon ng Senado at pangalawa, doon po sa pagbubukas po ng Senate impeachment trial. Kong, pardon my ignorance. If a sitting senator of the Republic is suspended for whatever reason, will this prevent him or her from participating in the impeachment trial? And number two, will this also forfeit his or her right from voting to vote eventually? My understanding is not just for a senator but for all members po, no, whether House or Senate. Pagka ho suspended, you cannot participate in any committee proceedings and you cannot participate in plenary proceedings. So, ang ibig sabihin po nun, syempre, if you cannot speak, you also cannot vote. No? Yun po yung magiging impact nun in the Senate impeachment trial. No? Pero syempre, hindi mo nagbabago yung threshold vote na kailangan po to convict an impeachable official. So, 16 pa rin po yun ang kailangan pong boto to convict. So, irrespective of any suspension, it is still a 16-vote threshold that the prosecution will need to surmount to convict the Vice President. So kung sa kabilang point of view, bawat mawawalang potensyal na boto is a vote for acquittal or tantamount. Hindi din naman. Basta ang importante ho, kailangan pa rin po makakuha ng labing anim. Kasi kung hypothetical po, kung Terry, na may sinuspindi kang 10, acquitted. Kung whoever it is, parang personality blind po, Yeah.
basta hindi mo mabot yung 16, you cannot convict. So, yung pong suspension basically does not actually impact yung conviction po ng any impeachable official. Apo, si dating Senate President Tito Soto, well, sinabi na naman niya, kaya hindi na siguro, malalagay sa alangan ng kasiguridad, wala siyang bodyguard. Kulang driver siya nagmamaneho. Pero yung crowd na nag-aabang sa Senado, hindi ito yung crowd ng EDSA 1 at EDSA 2, na kahit kalaban, binabate o pinapalampas. Ito hindi, hinahampas yung kanyang sasakyan. Hindi ho kaya, kayo nilang para personal, hindi kayo nakangamba na baka may mambabato sa inyo? May nag-i-insinuate na lahat ng mga miyembro ng prosecution team pagdadaan sa makitid na bahagi ng lansangan ay babatuhin na kung ano-ano. Kasi may sektor ang ating lipunan, kaya tinatanong ko rin kung anong tao yung dapat kikilos. Iba-iba tayo. Tao tayo eh. Merong ang kaligayahan ay makapanakit. Makapambardagol, sabi nga ng iba. Ano hong pwedeng gawin niyo dito mga paghahanda kung meron na? Well, inaasahan po natin yan, pero inaasahan din naman po natin na bukod sa mga supporters po ng pangalawang Pangulo, meron din pong mga supporters na impeachment na darating po doon, no? Going into the Senate grounds. Yun po yung una. Pangalawa, syempre, meron din po tayong real expectation that law enforcement will need to do what it needs to do to make sure that the work of the Senate and the work of the Senate Impeachment Court will proceed unimpeded, no, despite yung pong galawan within the Senate grounds, no. So syempre naghahanda ho kami kung paano man ho yung magiging itsura po logistically nung pong pagpunta from the House to the Senate on Monday, no. Pero yung particular na detalye po na yon, syempre secret na lang yun. Kung again, pwede bang hingin ko uli yung inyong pananaw at payabungin niyo yung kaalaman namin. Tama ba yung pagkakaintindi po namin na parang base dun sa mga nangyayari? Ang ibig po bang sabihin ng protective custody, hindi pwedeng arestuhin pero pwedeng palayain? Yun po ba ang kahulugan ng protective custody? Ayoko na pag-usapan yun kasi siyempre mga senador naman po yung nagpapaliwanag doon. Pero paliwanag ko lang halimbawa yung protective custody sa House, no? Nagkaroon po ng protective custody nung po paliwanag ko lang po yung protective custody sa House, no, kung saan meron akong aktual na karanasan. Nung pong kasagsagan ng flood control proceedings, nagkaroon po ng protective custody doon sa ilang mga resource persons involved doon sa Bulacan flood control, no. So, grinant po ito sa kanila, pero noon po nga nagdesisyon po sila na parang ayaw na ho nilang manatili doon sa House area kung saan ho sila nakahimpil. Nung umalis ho sila, nawala na ho yung protective custody. So, I think similar to the situation of Senator Bato, ganon din po yung practical effect po na yun, no? So, the moment that they actually left the House or Senate grounds, there was no more protective custody. Pero syempre, meron pong ibang konsiderasyon sa Senado kasi yung pong mga flood control resource persons, wala naman ho silang standing warrants of arrest, no? Magkaiba po ito doon sa kalagayan po ni Senator Bato. So we will leave it to the Senate kung paano man ho nila maipapaliwanag ito po nga pag-alis ni Senator Bato from their premises. Mabuhay daw po yung majority sa Senate ngayon. Kasi last week pa naririnig, meron daw masamang loob, siyang nagtanim, nagbayot, nagsaing, ibang kumain, at ibang nanumpa. Kaya isa daw ay nanunumpa ngayon, isinusumpa yung isang nanumpa. Pag nagkaroon ng leadership change, pwede ba dahilan nito para madali pa itong opening na impeachment court? Katulad po ng binabanggit ko na po noong nakaraan, ang nagbago lang naman po sa Senado yung pong liderato. Hindi naman po nagbago yung komposisyon nung pong mga senador. So, ibig sabihin,
the prosecution panel will still have to present the same set of evidence to the same set of senators, irrespective of the Senate leadership. No? So, ganun po yung focus po ng prosecution panel. Pero kung magpalit man ho ng liderato, ang tingin ko naman ho, everyone is committed to opening the Senate impeachment proceedings. So, tingin ko po, tuloy pa rin po yan when we get into Monday, May 18, 3 p.m. Bagong tanong ni Manong Philip. Kung Terry, yung Senado nag-adapt ng bagong rule o rules. Pwede nang mag-participate via electronic means. At pwede nang bumoto. Si Bato ba, technically, pwede makapag-participate sa impeachment trial sa pamamagitan ng cellphone? Kailangan ko lang maglinaw kasi hindi ako sigurado kung na-adapt yon formally, no? If that is a proposal that has been formally adopted in plenary. Siyempre, kung hindi yan adopted, hindi wala. Pero, assuming na it was adopted, well, I think, of course, Senator Bato can participate during the proceedings kung actual po itong na-adopt ng plenary. Pero I will restrain comment until I know na talaga pong ito ay talagang na-adopt as a plenary rule. Si Philip, tapos... Ay, dagdag. Sige pa. Sige, dagdag ko lang din po bago siguro anything. Sa mga appearances ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi naman niya na hindi niya nakikita na may amyendang mangyayari. So, panghawakan natin na magiging totoo yun kung kamakailan. Wala nang questions from media? Sige, hintayin na lang natin ang nangyayari sa Lunes. At this point, I'd like to thank Congressman Terry Redon, miyembro ng House Committee on Justice, at si Kabataan Party List Representative Atty. Reneco, at si Civil Society Representative Louie Montemar, professor sa PUP. Maraming salamat sa inyong pagdalo at magpaliwanag ng mga issues tungkol din sa impeachment at yung ICC impeachment, crimes against humanity. Maraming salamat din sa media sa pagiging pagdalo at makita-kita ulit tayo sa next Saturday. Thank you.